Hallelujah, hallelujah. Purihin ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat sa gabing ito at tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ngayon sa Hebrews 9. Nawa samahan tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos, ng Kanyang mga salita. At hayaan natin mabuksan ang ating mga puso at kaisipan sa mga salitang ito na ating maririnig ngayon at ang Diyos na ang magbigay sa atin ng discernment 'no, kung ano yung tama at mali. Meron naman tayong lahat pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos para po ma-discern natin 'no, at purihin ng Diyos 'no. Yung last week tayo ay nag-aral ng Hebrews 8. Sa Hebrews 8 'no, konting ano lang din, ipinaliwanag na meron tayong isang dakilang saserdote sa kalangitan 'no, na naluklok sa kanan ng ating Ama sa langit. Siya ay si Yahushua. Siya ay sinasabing, naging tagapamagitan ng mas lalong mabuting mga pangako at tipan. At sinasabi din na ang tipan na binigay kay Moses 'no, ay, nakipagtipan muli ang Diyos 'no, dahil sinuway o winalang halaga ng mga Israelita yung unang tipan na binigay kay Moises. Hindi nila pinahalagahan. Gayon ang nangyari, ah pinabayaan din sila ng Diyos. Pero hindi naman totally pinabayaan 'no, dahil alam naman natin na gumawa siya ulit ng bagong tipan na ibinigay niya ulit sa bayan ng Israel at Judah, na kung saan isusulat sa kanilang mga puso at isip ang utos ng Diyos 'no, ang kanyang mga kautusan at, yun po ang bagong tipan na ating tinanggap ngayon. So dito mga kapatid 'no, explain lang ng Hebrews 9 kung ano ba yung tipan na yun. Paano ba nangyaring may tipan 'no, sa paanong paraan nagkaroon ng tipan 'no. So 'yan, tayo magsimula na 'no. Sa Hebrews 9:1 ganito ang sinasabi, "Ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuwaryo, ang santuwaryo ng sanlibutang ito 'no." Sa ibang salin 'no, ang santuwaryo ay tinatawag na tabernakulo. 'Pag sinabing tabernakulo o dwelling place, isa 'tong lugar na inilaan para sa Diyos. Alright 'no? Alam naman natin na sinasabi ng kasulatan na ang Diyos ay hindi nananahan sa templong o tabernakulong gawa ng tao. So, para saan pala yung mga tabernakulong ginawa ni Moises at ni Solomon 'no? Yan pong tabernakulong 'yan mga kapatid ay sumisimbolo lamang 'no, sa tabernakulong sa tunay na tabernakulong nasa kalangitan. Doon kasi sa langit nananahan ng Diyos, do'n yung trono niya sa tabernakulo sa langit. Mamaya pag-aaralan natin 'yan 'no. Meron palang tabernakulo sa langit. At dito sa lupa 'no, ang nagsisilbing tabernakulo, ang nagsisilbing trono ng Diyos sa lupa 'no, ay yung tinatawag na, ah, Ark of Covenant. Yun kasi yung shadow ng trono ng Diyos, yung ark 'no. Yun yung tinatawag na dun siya nakalagak 'no, sa kabanal-banalang dako ng tabernakulo. Alright. So mamaya papakita natin anong itsura ng tabernakulo. Tas ano natin, iche-check natin isa-isa 'no. So dito, at least nakita natin mga kapatid 'no, na na merong tabernakulo na inilatag dito sa lupa at merong tabernakulo na nasa langit. Dalawang tabernakulo, alright. Sabi dito sa Hebrews 9:2, "Sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero 'no, yung tinatawag na menorah." Familiar po ba tayo sa menorah? Yung menorah, ito po yung golden lamps na nandun sa ano, sa Revelation 'no, may golden lamps dun. May golden lamps din po dun sa ano, sa tabernakulo.
At meron dong 7 candle, 'no, lampstand, candle stand, 'no. Mamaya papakita natin itsura nun, 'no. At nandun at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. So dito sinasabi, 'no, na, sa 9:3, sa 9:3 basahin muna natin sa 9:3. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan, 'no. So dito meron tayong makikita na dalawang dako, yung, ah, nahati sa dalawang dako ang tabernakulo pero iisa sila ng ano, isang tabernakulo lang yun, nahati lang sa dalawang kwarto, sa dalawang dako, kwarto, dako, 'no. Yung unang dako nandun daw yung kandelero, yung mga dulang, yung mga tinapay na panghandog, 'no, yung tinapay na yun kinakain ng mga ano, ng mga saserdote. Yun yung tinapay na kinain ni David na hindi dapat kainin. Kasi ayon sa kautusan, mga anak lang ni Levi yung kakain ng tinapay na yun, 'no. And then, ah, siya ang tinatawag na dakong banal. So, sa unang dako tawag dun dakong banal. Sa ikalawang dako ang tawag dun ay kabanal-banalan, 'no, kabanal-banalan, 'no. So dito mga kapatid, 'no, sabi dito sa 9:4 na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto na siyang kinaroroonan na sisidlang ginto na may lamang mana at tungkod ni Aaron na namulaklak at tapyas ng bato ng tipan, yung Ten Commandments. Nandun daw sa Ark of Covenant, mga kapatid, 'no? At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin na kaluwalhatian na kangag lilim ng luklukan ng awa, 'no? Yung ano, yung sa ibabaw ng kerubin daw sa ano, sa Ark of Covenant, yun yung sumisimbolo sa luklukan ng awa, 'no? Na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon na isa-isa. Kasi sobrang dami po nun, 'no. So dito i-explain ko ng konti para magkaroon tayo ng idea, 'no. Tandaan natin, 'no, sinabi ko kanina na yung mga yung mga ginawa ni Moises, 'no, ni Moshe, ni Masya sa ano, sa Hebreo ay, larawan lamang ng mga bagay na nandoon na sa langit. Ibig sabihin nun, unang nag-exist yung tabernakulo sa langit, 'no. So, paano nakabuo ng tabernakulo sa lupa? Nung inutusan si Moises na gumawa ng tabernakulo para sa Diyos. At matatagpuan natin 'yun, 'no, sa Exodo, mga kapatid, 'no. Ngayon, paano niya na-perfect yung yung mga ano, yung mga Ark of Covenant, yung sukat, yung itsura ng tabernakulo, yung mga dambana, 'no, yung kandelero, 'no? Paano niya kaya na ano 'yun, na perfect 'yun? Dahil ipinakita sa kanya kung paano gawin 'yun. Una, yung tabernakulo, mga kapatid, 'no? Mababasa natin sa Exodus 25 verse 8-9 ganito. Sabi diyan, "At kanilang igawa ako ng isang sangtuwaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila." 'No, yung presensya ng Diyos ay sumagitna nila, 'no, sa pamamagitan ng santuwaryo. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapang niyaon, ay gayon ninyo gagawin. So ibig sabihin, 'no, before gumawa si Moises, 'no, meron ng ipinakita sa kanya na itsura ng tabernakulo at yung mga kasangkapan na gagawin niya, 'no. Ibig sabihin ah, meron ng idea bago pa man magsimula si Moises kasi pinakita na sa kanya kung ano itsura, eh. 'No, tabernakulo 'to, pero yung laman naman yung mga laman ng tabernakulo which is napakamaselan, 'no, is ipinakita din sa kanya. For example ito, kung makikita natin yung Ark of Covenant, 'no, yung table of bread,
'Yan yung table na yung pinaglalagakan ng mga tinapay na kakainin ng mga saserdote 'no. Yung golden lampstand, yung kandelero, so lahat ng 'yan 'no pinakita 'yan sa kanya ni Moises 'no. Mababasa natin dito sa Exodo 25:40. Ang sabi diyan, "At ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok ng Sinai." 'No. So dito mga kapatid 'no, ah, napatunayan natin 'no, na shadow lamang. 'Pag sinabing shadow lamang, kopya, kopya lamang ng mga banal 'no, na kasangkapan sa langit at templo at tabernakulo yung nasa lupa na ginawa ni Moises, ni Moshe, hallelujah 'no. So dito papakita ko sa inyo, meron akong i-she-share na screen, 'yan. Sabihin niyo kung malinaw, 'yan, malinaw ba? Kita naman po, ayan 'no. So makikita niyo, ah, ang ganda ng presentation, hallelujah 'no. So dito makikita natin na may mga tao dito, may mga tao sa labas, may mga tao sa loob, at meron ditong tinatawag na, ah, ito yung Ark of Covenant 'no. So dito makikita natin yung holy place, ito yung unang room, ayan, nakita niyo yung unang room? At ito naman yung ikalawang dako, ang tinatawag na Holy of Holies o Most Holy Place 'no. So dito sa unang dako, dito pumapasok yung mga saserdote para maghandog 'no. Yung mga ano, yung mga priests. Hindi lang naman, punong pari lang yung nandun, eh 'no. Nandun din yung mga priest para umalalay sa punong pari, mga kapatid 'no. At, yung mga handog na susunugin nandito lang muna sa labas. Ito yung pintuan, eh, alright. So dito pagpasok nakita natin nandito yung, kandelero, yung gawaan ng tinapay 'no, yung ano pa ba yung nandiyan, basahin natin ulit 'no, yung yung dulang ito, alright. At, kung mapapansin natin, iisang room lang 'to pero may naghahati sa kanila. Ano kaya yon? Itong tinatawag na veil o kurtina, alright. At sa likod ng kurtinang yon o ng tabing na ito, nandito yung holy place. So bakit nakatabing, mga kapatid 'no? Bakit may tabing yung most holy place? Dahil mga kapatid 'no, 'pag sinabing most holy place, diyaan lamang, ah, pumapasok 'no, ang pumapasok lamang diyan ay punong pari, yung pinaka-head ng mga Levitiko, ng mga Levites 'no. Yung unang pumasok diyan, si Aaron. Si Aaron kasi yung unang ano, eh, punong pari, eh, 'no, according sa kautusan sa Levites, 'no. Siya yung unang punong pari, siya yung unang gumanap 'no ng araw ng pagtutubo sa Day of Atonement. Sa Day of Atonement, isang beses pumapasok ang punong pari dito sa Holy of Holies. Ano ba yung nandiyan sa Holy of Holies? Nandiyan yung tinatawag na Ark of Covenant. Ito nga, yung binanggit natin kanina, no? At makikita natin, no, na para siyang box. Actually, box siya na may mga laman sa loob. Yung mga laman sa loob niyan ay yung tinatawag, yung binasa natin kanina, no? Ah, sisidlang ginto na may lamang mana, yung tungkod ni Aaron, at yung dalawang tagpias na bato ng tipan, yung Ten Commandments, yung laman niyan mga kapatid 'no. Sobrang holy niyan, kung sino man yung makahawak diyan, tiyak na mamamatay dahil sa sobrang kabanalan. Ang tao kasi makasalanan, mahina 'no.
Pero ang Diyos nagbigay ng, paraan para makalapit ang tao sa luklukan ng awa sa pamamagitan niyo ng mga punong pari. Isa lang ang punong pari 'no, sa kada generation. Maliban na lang kung namatay kaagad yung punong pari, siyempre papalitan siya ng susunod sa kanya para makapagpatuloy 'no, ang, tinatawag na Day of Atonement. Kasi sa Day of Atonement, binabayaran ng Israel ang kanilang lahat ng kasalanan sa buong isang taon. Isang beses lang po niyan yung ginagawa ng punong pari 'no. So yung mga priest hanggang dito lang sila, pero yung punong pari puwede silang ano, sa isang taon pupunta sila dito para, maghandog. Wiwisikan nila ng 7 times yung ano, yung trono 'no. So mamaya i-explain ko ng explain po natin ng mas malalim regarding diyan, alright. So dito at least nakita natin mga kapatid 'no, yung itsura niya 'no. So sa langit may ganyan din, may ganyan din sa langit pero hindi po ganyan siguro liit 'no, dahil ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat 'no. Kaya ayan ay shadow lamang ng mga nangyayari ng meron dun sa langit, alright. At, sa lupa po 'yan mga kapatid 'no, sa lupa po 'yan, sa mga Levites. Pero sa ating Panginoon mamaya explain na hindi siya diyan pumasok para maghandog 'no. Pinasok niya yung tabernakulong nasa langit, sa totoong tabernakulo. Mamaya mababasa natin 'yan, alright. So dito, proceed tayo mga kapatid 'no. Sabi dito sa share ko lang ulit yung ano, ayan. 'Yan, kung nakikita niyo na po 'no. Sabi po dito, nasaan na ba tayo? Ayan, sa 9:6 sabi dito, "At sa ganito ang pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga pari, saserdote, at na tinutupad ang mga katungkulan." Ano ba yung mga katungkulan ng isang saserdote? Yung yung mga ano, yung mga offering 'no, yung mga burnt offering, grain offering, sila yung nag-aano, nag, ah, nagha-handle nung mga yun 'no. Pati yung mga paglilinis, oo, mga uri ng paglilinis sa panahon na yun 'no, mga ritual, yun. Dun nila yun, yung mga saserdote malayang pumasok hanggang dun lang sa unang bahagi 'no, ng tabernakulo, 'yan 'no. Yung mga palatuntunan ng mga saserdote dun ginaganap, gaya ng pagkain nung bread, dun din nila ginagawa yun 'no. Sa 7 sabi dito, "Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote," yung punong pari. Minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng kanyang bayan 'no. So dito mga kapatid, sinasabi dito sa kasulatan na 'pag pumasok yung punong pari doon sa ano, sa sa dakong banal, kabanal-banalan, sa dakong kabanal-banalan 'no, most holy place. 'Pag ano lumapit siya dun sa ano, sa Ark of Covenant, hindi puwede siyang walang dalang offering o dugo 'no. Hindi puwede siyang pumunta dun na dahil gusto lang niyang silipin 'no, kung malinis ba yung ano, o gusto niyang tingnan kung, ah, curious lang siya, ganyan, hindi puwede. Meron lang isang appointed time na puwedeng pumasok doon ang dakilang saserdote. Iyon ay pribilehiyo, mga kapatid 'no, ang pagpasok dun ng saserdote. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng saserdoteng yon, mapapatawad ngayon ang kasalanan ng buong Israel. Mapagbabayaran nila ang kanilang mga utang. Ano ba yung utang nila? Yung bayad sa kanilang mga kasalanan. Lahat ng bagay na ginawa nating kasalanan ay inuutang natin sa Diyos at may nagbabayad nun, 'no? Ang nagbabayad sa panahon nila nung yon
yung dakilang saserdote sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop sa isang taon 'no. Meron din silang, siyempre 'di mo na-aantayin yung isang taon 'no, para mabayaran lahat ng kasalanan mo 'no. May tinatawag na sin offering. Ordinansa yon na kapagka nagkasala ang isang, ah, mamamayan ng Israel, sila ay magdadala ng it's either kambing, kung medyo gipit puwedeng yung kalapati, pero kung talagang sobrang mahirap na, magdadala ng arina panghandog 'no. Privilege 'yun ng Diyos para mapagbayaran niya yung kasalanan niya at malinis siya sa kaniyang kasalanan 'no, sa laman, alright. At, 'yun nga yung ginagawa ng isang saserdote, papasok siya dun 'no. Ano ba yung meron doon 'no, bakit niya ginagawa 'yun, bakit siya papasok dun? According sa Leviticus 16:11 ganito ang sinasabi 'no, "At ihaharap ni Aaron ng toro na handog dahil sa kasalanan, na patungkol sa kanyang sarili, at itutubo sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan, at papatayin ng toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili." So eto, yung una, yung kasalanan niya, kailangan niya munang, bayaran. Kailangan muna siyang tubusin, linisin 'no, bago siya maglinis sa iba, alright 'no. Ah, ang mga dakilang saserdote kasi noon mga tao lang din naman mga kapatid. Nagkakamali, nagkakasala 'no, may kahinaan, namamatay, nagkakasakit. So ibig sabihin, nararapat lamang 'no, na dahil siya'y nagkakasala dapat din siya magbayad ng kanyang kasalanan. So yung way ng pagbabayad niya bag ah, bago siya magbayad ng kasalanan ng buong Israel, kailangan niya munang bayaran yung kasalanan niya at ang kanyang sambahayan. Ano ba yung sambahayan ni Aaron? Levites, ng buong mga Levita 'no. Kailangan niya munang kailangan niya munang maghandog dun para sa kasalanan ng kanyang sambahayan at kanyang sarili, alright. Ano yun, toro yung ihahandog niya 'no. And then after nun, puwede na siya ngayong ano, gawin yung, susunod na ritwal. Ano ba yung susunod na ritwal? Yung pagbabayad naman ng kasalanan ng kanyang ng buong Israel. Sabi dito sa 15, "Kung magkagayoy papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan, sa buong bayan ng Israel. At dadalhin ang dugo niyaon sa loob ng tabing, at gagawin sa dugo niyaon ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro. Iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa sa harap ng luklukan ng awa." 'No, so doon iwiwisik, magwiwisik ng dugo. Hindi niya ibubuhos, wiwisikan lang 'no, ng dugo yung trono. At sa gano'ng paraan 'no, tatanggapin ng Diyos ang handog at mapapatawad ng buong Israel sa kanilang kasalanan. Hindi pa natin nababanggit diyan na dalawang kambing yung tinutukoy diyan 'no. Dalawang kambing yung pinahahanda kay Aaron diyan. Yung unang kambing ay kambing para kay Azazel, at yung ikalawang kambing ay sa kapalaran naman ng Diyos para sa Panginoon 'no. Dalawang kambing yung ihahanda nila, pero ipagpapasapalaran nila, hindi ko alam kung tama yung word 'no. Parang hindi ko alam kung bunutan o pilian na kung paano yung mangyayari dun sa palaran, na yun, na mapipili dun sa kambing na yun kung sino yung ihahandog sa Diyos at kung sino yung ihahandog dun sa kung sino yung ano, yung ililigaw dun sa wilderness. Pero yung ihahandog sa Diyos 'no, yung pinatay, yung binayubay 'no, sumisimbolo yun sa ating Panginoong Yahushua, si Kristo. Alright. So tayo ay magtuloy, hallelujah, sa ating binabasa 'no, sa wait lang namamawis yung kamay ko, hindi ko na magalaw yung
Mal ano an 'Yan, purihin ang Diyos. Sige po, tayo po ay magtuloy 'no, sa Hebreo. Saan na po ba tayo? 'Yan, mag-mouse lang po ako kasi basa yung kamay ko, wala po akong mouse. Ayan, ayan, okey na po. So dito ngayon, sabi dito sa 8, ayan, sa inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa kamalian ng bayan ng Israel, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal sa samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo, 'no. So ibig sabihin 'no, na fino-foreshadow yung pagpasok sa dakong banal. Punong pare kasi yung pumapasok sa dakong banal, eh, 'no. And habang nag-e-exist yung unang tabernakulo, doon pumapasok yung mga punong pari. Pero yung kapahayagan ng Espiritu Santo, ng tinatawag na banal na espiritu ng Diyos 'no, na merong papasok doon sa kabanal-banalan. Hindi sa gawa ng tao, kung hindi ah, sa tabernakulong, ah, ginawa ng Diyos sa kalangitan 'no, na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Iilan lang naman yung talagang interesadong aralin 'no, yung about sa mga tabernakulo, yung mga kapahayagang ganito. Talinghaga yun mga kapatid. Eto talinghaga talaga, kasi spiritual 'to na mga bagay at mga spiritual lamang yung mga makakaunawa nito mga kapatid 'no. Sabi dito, ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at mga hain tungkol sa budhi na hindi nagpapasakdal sa sumasamba. Yung nga yung nakita nating kahinaan 'no, ng unang ano, unang covenant, yung unang tipan ng Diyos, alright. Hindi siya nagpapasakdal sa mga sumasamba. Bakit kaya 'no? Kasi hindi naman required na magsisi sa kasalanan 'pag naghandog ka. Kumbaga, physically yung paghahandog mo, puwedeng maghandog ka ng hindi ka nagsisisi 'no. Kunyari nakagawa ka ng mali o kaya sabihin na nating ano ba yung mga pagkakamali nila noon. Kunwari hindi mo sinasadyang yung mga kasalanan noon 'no, for example nakapagsinungaling ka o kaya nagnakaw ka 'no. Ah, mga simpleng kasalanan lang yun 'no, pero meron yung, ah, tinatawag na kabayaran din 'pag nagagawa yung mga bagay na yun. For example, nagawa mo yun 'no, kailangan mo maghandog para malinis ka sa iyong mga kasalanan, para maano ka, hindi perfectly mapatawad yung term ko dun, eh, para ma-atone, mabayaran yung kasalanan mo at maging malinis ka ulit 'no. So, ibig sabihin 'no, hindi siya dahil sa nagsisisi ka kaya ka naghahandog. Naghahandog ka dahil gusto mong maging malinis. I hope nakukuha natin 'yun 'no. Sometimes kasi gano'n tayo, eh, 'no, kahit sa renewed covenant na, humihingi ka ng tawad hindi dahil sa gusto mong magbago. Humingi ka ng tawad dahil gusto mong maging malinis yung budhi mo, 'no. Pero sinasabi dito, yung mga ordinansa noon, hindi nagpapasakdal sa tao dahil hindi yun nakakapagpabago ng buhay ng tao. Ang nakakapagpabago ng buhay ng tao hindi yung paghahandog, kundi yung pagsisisi sa kasalanan, alright. So, kahit anong handog mo kaya ayaw ng Diyos ng paghahandog, eh,
'no? Kaya sabi niya dun sa First Samuel 'no, obedience is better than sacrifice. Kasi yung ano, yung sacrifice na yun dahil yun sa pagkakamali. Pero kung nag-o-obey ka naman, hindi mo na kailangang mag-sacrifice, alright? Na ginagawa na ng tradisyon. Obedience is better than sacrifice. Kaya po tayo mga kapatid 'no, ay nasa mas mabuting kalagayan dahil tayo ay nasa mas mabuting, ah, tipan na ibinigay ng Diyos dito sa bagong tipan, alright? Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniaatang hanggang sa panahon ng pagbabago, alright? Ano ba yung ano, yung palatuntunan lamang ukol sa laman? Wag muna nating idama yung ano, yung Ten Commandments, mga kapatid 'no, at saka yung tinatawag na food law 'no, yung mga Sabbath 'no. Hindi po 'yan yung tinutukoy diyan, ang tinutukoy diyan yung mga palatuntunan sa templo. Kasi mga saserdote yung pinag-uusapan natin dito 'no. So kapagka sinabi nating lahat na ng kautusan 'no, is damay-damay na doon, hindi natin nakukuha yung tamang konteksto. Ang konteksto dito yung mga palatuntunan, yung mga ordinansa at ritwal na ginagawa doon sa templo. Nauunawaan po 'no. Ano ba yung mga yon? Mga pagkain, gaya ng mga pagkain, mga inumin at mga sari-sariling paglilinis, yung mga ritwal. Ano ba yung example ng mga pagkain na 'yan, 'no? Kung mapapansin natin mga kapatid 'no, yung pinakita ko kanina, yung, Sure. yung pinakita ko kaninang ano, picture, meron dong ano, anuhan ng tinapay, tawag dun, gawaan ng dun nilalagay yung mga tinapay, 'no? Yung mga tinapay na ginawa. Isa po yun sa ano, sa ordinansang tinutukoy dito, yung pagkain patungkol sa tinapay 'no. Mababasa natin yan sa Leviticus 24 verse 5-9 'no. Daanan na rin natin para ano na rin, ang sabi diyan, "At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niyan sa 12 munting tinapay, tigdadalawang ikasampung bahagi ng isang epa at bawat munting tinapay at ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At mag-alay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan upang ito'y maging paalala na tinapay na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa bawat Sabat ay aayusin palagi ang tinapay sa harap ng Panginoon. Sa ganang mga anak ni Israel ay pinakatipang walang hanggan. At magiging kay Aaron at kanyang mga anak ay kanilang kakainin sa dakong banal sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa pamamagitan ng palatuntunang walang hanggan, 'no? So ito yung palatuntunan sa tinapay 'no, sa tabernakulo. Since wala na tayong tabernakulo, so tama yung sinasabi dito sa ano, sa kasulatan 'no, na larawan lamang ito ng mangyayari. Spiritual 'no? Ano ba yung tinapay na 'to? Alam naman natin kung ano yung tinapay na tinutukoy diyan 'no, may idea ba kayo? Sa bagong tipan, sa bagong tipan, sino yung sumisimbolo sa tinapay? Si Kristo. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, 'no? So ibig sabihin yung inihahandog sa templo na tinapay na kakainin is yung salita ng Diyos. Sa spiritual natin 'no, sa bagong tipan. Pero sa ano, sa Levitical priesthood 'no, yung palatuntunan na yun, kailangan talaga nila ng pisikal na tinapay na kakainin at ihahandog. Sa atin ang ihahandog natin is yung kakainin natin salita ng Diyos sa Sabat. Nakuha natin 'no, 'di ba? May mga natututunan talaga tayo. Kaya mahalaga mga kapatid na matutunan natin ang tabernakulo, yung Old Testament, yung Torah.
Dahil, pundasyon 'yan ng lahat ng ginagawa natin sa Bagong Tipan. Alright. Next is tinatawag na grain offering. Ano ba yung grain offering 'no? Mababasa natin 'yan dito sa Leviticus 6 verse 15 to 16. Ganito ang sinasabi 'no, "At kukuha siya ngayon ng isang dakot ng mainam na harina sa handog na harina at sa langis niyaon at sa lahat ng kamangyan na nasa ibabaw ng handog na harina at kanyang susunugin sa ibabaw ng dambana na pinakamasarap na amoy na ala-ala niyoon sa Panginoon." Yung ano, yung aroma, nung aroma ng mga handog na yon, 'no? Sabi dito sa 16, "At ang labis na handog ay kakainin ni Aaron at ng kanyang mga anak. Tandaan, walang lebadurang kakainin sa dakong banal, dahil ang lebadura sumisimbolo sa kasalanan." Sa Bagong Tipan, 'no? 'Di ba natin alam na ang konting lebadura ay makapagpapaalsa ng buong masa. Sabihin ng lebadura yung sumisimbolo yun sa kamalian, kasalanan, 'no? Sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakainin nila yung etong arena na 'to, na pinadaan sa apoy, 'no? Alright. And next is yung lastly na example sa Leviticus 7, ay hindi ko na-copy, saglit lang po. 5 to 6, ganito dito. Ah, Ganito ang sinasabi, "At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, handog nga sa pagkakasala. Bawat lalaki sa mga saserdote ay kakain niyaon. Sa dakong banal kakainin yaon, bagay ngang kabanal-banalan." 'No? So dito, ito naman yung mga, handog na pinatay, mga hayop. So ibig sabihin mga kapatid 'no, hindi hindi nawawalang ano, hindi lang basta paghahandog yung purpose ng ano, ng Diyos. Dahil yung mga natitira nun, yung mga sinusunog nila, niluluto nila, kinakain din ng mga saserdote, 'no? Yun yung sinasabi ni Paul, hindi wala bang karapatan 'no, yung mga nagbabahagi 'no, na makibahagi sa pisikal na handog, 'no? So yun yung ano, yun yung kinakain nila ng mga saserdote, yung mga handog, mga offering, alright. So iba yung offering sa ano, sa tithes. Alright, sa tithes ano 'yan, yung ikasampung bahagi nila 'yon. Ayun po yung tukoy yung sinasabi dito sa ano, sa pagkain. Babalikan natin yung 9:10 'no. Sabi diyan, gaya ng pagkain. So hindi yan yung ano, yung food law, mga kapatid. Yung iba kasi, yung 'pag sinabing ano, hanggang sa panahon ng pagbabago, dinamay lahat, food law 'no, yung Ten Commandments. Kamalayan mga kapatid, kailangan nating matutunan kung ano yung sinasabi ng kasulatan, alright? Mga inumin, ano yung mga inumin na yun? Isa sa example na nakita natin diyan, isa sa Leviticus 23 verse 18. May tinatawag kasi na drink offering, 'no? Sa Feast of Weeks o tinatawag na, ah, hindi, Feast of Pentecost. Pentecostes 'no. Sabi dito, "At ihaharap ninyo ang tinapay na kalakip ng 7 kordero ng unang taon ng walang kapintasan, at ng isang gurang na toro at 2 tupang lalaki, mga handog sa Panginoon na susunugin. Nakalakip ng kanilang mga handog na harina at kanilang mga handog na inumin. Handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon." 'No. So yung regarding sa pagkain 'no, ng mga inihandog at sa tinapay at sa wine na inumin na offering din 'no. Ano lang 'yun, ah, shadow lang 'yun mga kapatid 'no, ng ano, sa bagong tipan, alright 'no.
So nakita naman natin yung wine at yung tinapay na yan na walang lebadura. Yan dalawang yan, ginamit yan sa saan? Sa Passover. Sa Passover siya ginamit, no? Tinapay na walang lebadura, hinati-hati ng ating Panginoon, si Yahushua. At yung wine ng kopa, pinainom niya sa kada, ano, sa kada disciple niya, no? So, it is a shadow. Shadow siya ng mga magaganap. Ito pa mga kapatid, no? Ito medyo bibigyan natin to ng diin. Yung about naman sa paglilinis. Saan na ba ako? Ayan. Ayan, no? Sabi dito, at sari-sariling paglilinis. Ano kaya yung sari-sariling paglilinis na yan, mga kapatid, no? Kung titingnan natin dito sa KJV, KJV, ayan, hanapin natin yung tinatawag na washing. Ayan, sabi dito, di ba? Which stood only in meats and drinks and divers washing, paglilinis. Kung titingnan natin yung Greek word na ginamit diyan, mga kapatid, huwag kayong magugulat ha. Ano nakalagay? Baptismo. Baptismos. No, ano ba yung baptismos? Kung babasahin natin, ang baptismos, washing, baptism. So ibig sabihin mga kapatid, no, hindi po bagong bagay yung baptism. Noon pa man may ritual na baptism na tinatawag, no. At yung ritual na baptism nila ay sa tubig din naman. Yung baptism natin ngayon sa tubig din, no. Parang di natin alam, di ba? Sa tubig din 'yon. Nilulubog sa tubig tas inaangat, no. Symbolizes ng ah, spiritual and physical cleansing. So noon, meron din silang baptism. Yung nga lang, it focus on physical cleansing. Mababasa natin yan dito sa Numbers 8 verse 5 to 7. Yan. Sabi dito sa Tagalog, no. At sinalita ng Panginoon Moises na sinasabi, kunin mo ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at linisin mo sila. Sa paanong para sila lilinisin? At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala at kanilang paraanin ng pang-ahit sa buong laman nila at labahan nila ang kanilang mga suot at sila'y magpakalinis. No. So yung ritual ng baptismo noon sa mga Levita, no? Same thing ba sa English, no? Sprinkle water of sin offering to them, no? Yung yung way yon ng paglilinis sa mga Levita. Ang mga Levita kasi is gaganap ng isang mahalagang gawain sa templo. So sila dapat maging malinis. Parehong pisikal, no? Maging malinis sila physically. Kasama yung mga damit nila. May mga damit kasi sila eh, no? Yung mga apron nila, yan. So ibig sabihin, madidistinguish natin o malalaman natin kaagad kung kung ano ba 'yon, kung saserdote ba yung isang Israelita kasi nga sa suot niya. Yung suot niya kasi pang-saserdote. Yun yung lilinisin, no? So baptism ang tawag doon, no? Ang tawag naman doon sa Hebrew kung babasahin natin yung washing, yung cleanse, ano natin basahin natin. Sprinkle nazar, ah ayan, no? Tauher, yan. Clean, cleanse, purge, purify, yan. Yan. So ano, same thing sa ano natin sa bagong tipan. Yung nga lang sa atin, sa authority ngayon ng ating Panginoong Kristo Yahushua, tayo nagpapalinis, bautismo, no?
na ano lang talaga, na-emphasize lang yung word na baptism. Pero yung word talaga na yon, yung meaning ng baptism ay paglilinis. Alright, 'no? I hope, um, nakuha natin yung ibig nating sabihin. Sige po, tayo po ay magpatuloy na. Meron pa ba akong sasabihin? Wala na, okey na, 'no? So, kaya pa ba natin? 10:30? Ilan pa ba 'to? Meron pa, sige ano natin hanggang 11, 'no? Hangga't kaya. Sabi dito mga kapatid, 'no, tuloy natin sa 11. Sabi diyan, "Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay, sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito." So, hindi ito yung tinutukoy na tabernakulong ginawa ni Moshe, 'no, o tabernakulong ginawa ni Solomon, o kung sino mang gumawa ng tabernakulo sa ikalawa, 'no, si Nebukadnezar ba? Oo, hindi ko alam, hindi ko alam kung sinong gumawa. Siguro susunod aralin natin kung sinong gumawa, 'no, ng second temple. Pero ang ibig ko sabihin, 'no, hindi 'yon sa pisikal na gawa ng tao, kundi 'yon ay sinasabi dito sa kasulatan na hindi sa paglalang na ito na pisikal. At hindi rin naman, sabi dito, sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal at kinamtan ng walang hanggang katubusan, mga kapatid, 'no. Sinasabi lamang dito, 'no, na nung pumasok siya dun, hindi siya nagdala ng offering na kahit ano. Ang dala niya kanyang sarili, alright. So first of all, 'no, may tabernakulo sa lupa at may mga Levites na naghahandog at may high priest din sa lupa. Pero nung natanggal na yon, nung pinalitan na yon, napalitan din yung ordinansa. Napalitan din yung kautusan patungkol sa mga ordinansa ng templo. Dahil yung gagawin na ordinansa is yung templo, yung ordinansa sa templo ng langit. Hindi kasi sa templo ng lupa pumasok si Yahushua, si Kristo, kundi doon sa templo sa langit, 'no? At doon sa templo ng langit, hindi siya nagdala ng kung anumang hayop na handog. Hindi siya nagdala ng handog na dugo ng hayop, 'no? Ang dala niya ay kanyang sariling dugo na walang dungis, 'no? Sarili niya yung dala niya. At 'yon ang sinasabi dito sa 12, 'no? Isang beses lang siya pumasok do'n. Isang beses lamang siya pumasok do'n sa dakong banal at after no'n kinamtan na natin yung walang hanggang katubusan sa ating mga kasalanan, 'no? So, hindi na tayo naghahandog ng mga sin offering, mga sin offering natin na mga handog na toro, handog na kambing, 'no, at, grain offering at kung anumang mga offering. Kasi nga isang beses na ginawa 'yun ng ating Panginoon at 'yun ay walang hanggan na nakatubusan sa atin. Alright. Sa 13, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ng mga abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay nakakapagpagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Alright, 'no, dito. So, dito sinasabi, 'no, na noon pa man powerful na ang dugo dahil sa pamamagitan ng dugo, 'no, nababayaran ang kasalanan ng tao. Pero mga hayop 'yun. What more pa kaya daw yung sinasabing dugo ni Kristo na anak ng Diyos, alright, na
naging tao sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, 'no? Ang sinasabi dito, yung paghahandog na dala niya ay may dalang kasakdalan 'no, sa mga nagsisipasok sa tipan. Ibig sabihin, nililinis niya yung budhi ng mga, nagsisipasok sa tipan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano 'yun, sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paglilinis sa kanilang mga gawang patay. Ano ba yung mga gawang patay 'no, na nagagawa ng tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya din nilang patay. 'Pag ang pananampalatayang patay ay walang gawa. So ibig sabihin 'no, yung mga gawang patay is mga kasalanan. Yung mga nagagawa nating kasalanan 'no, na hindi natin sinasadya, alright? Upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So kailangan matanggal, malinis sa atin yung mga kasalanan na yun, 'no, na ating mga nagawa. Kailangan nating maging malinis. Pero hindi kaya ng dugo ng toro, hindi kaya ng dugo ng kambing, kasi nga hindi yun nakakapagpasakdal. Ang nakakapagpasakdal ay yung dugo mismo ni Kristo na siyang inihandog niya doon sa templo sa kalangitan. Dahil doon, 1 John 1:9, tayo ay nakakalapit sa Diyos, 'no, at nakakahingi ng tawad. Tayo ay nakakapagsisi, 'no. Yun ang purpose ng kanyang ikalawang kamatayan, ng kanyang kamatayan, mga kapatid, 'no, upang maibalik tayo sa grasya ng Diyos, 'no. Tayo ay makapagsisi sa ating kasalanan, 'no. Kaya mahalaga yung ginawa niya. Puwede namang mamatay na siya kaagad, eh, nung nagkatawang tao siya. Total handog lang naman din siya, puwede namang mamatay na siya kaagad, 'no. Pero ano bang ginawa ng ating Panginoon? Nangaral siya, nagbata siya, nagtiis, nakaramdam ng mga persecution, paghihirap, 'no. Bakit? Dahil kasi siya ay magiging isang punong pari natin, alright. So kailangan niyang maranasan yung mga bagay na yun at kailangan niya rin maituro doon sa mga tutubusin niya para sila ay maging malinis sa mga gawang patay. Sabihin, upang makagawa tayo sa Diyos ng mga gawang buhay. Ano ba yung mga gawang buhay, 'no? Iyon yung mga handog natin sa Diyos na ginagawa natin 'no, sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya, pag-awit, 'no, sa pamamagitan ng ating katawang ito. Maging isang alin, maging isang sisidlan tayo 'no, ng Kanyang mga mabubuting gawa. Yun ang purpose kung may purpose kung bakit tayo nilinis, mga kapatid, upang gamitin, 'no? Oo. For example, yung kaldero, kaldero, 'no, lilinisin ko 'yan para gamitin ko ulit pangsaing. Hindi ko siya gagamitin na madumi. It's either hindi naman kapaki-pakinabang yung mga kapatid 'no, magsaing ka dun sa pinagsaingan mo dati. Panis-panis na yon, 'no? So, ibig sabihin, mga kapatid 'no, nang ang Diyos nilinis tayo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan dahil nais niya tayong gamitin. Dahil meron tayong magandang paggagamitan ng Diyos, alright, 'no? So, hindi lang basta-basta namatay ang ating Panginoon, merong reason, may reason pala. Sa 15, at dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, 'no? Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na ng manang walang hanggan, 'no? So, ano ibig sabihin nito 'no? Upang tubusin yung mga upang tubusin yung mga nasa unang tipan. Kasi yung mga nasa unang tipan,
Under pa sila ng curse. Ibig sabihin ba yung unang tipan curse? Hindi. Dahil yun sa kanilang mga pagsalangsang sa unang tipan. Tandaan natin, no, yung mga pagsalangsang, yung mga kasalanan ginagawa natin under the first covenant, yung mga pagsalangsang na ginagawa nila pala under the first covenant is yung nagdadala sa kanila ng curse. Mga curses, no? Hindi natin inabutan yung second covenant, yung first covenant, mga kapatid. Ang inabot natin yung bagong tipan. Doon tayo na idugtong sa bagong tipan, no? Pero yung mga curses, no, ng mga ng law is na naranasan natin. Pero sila kasi nung panahon 'yan, yung sinulat 'to, mga kapatid, no, may mga nabuhay. Buhay pa na inabutan yung unang tipan. Nakuha niyo? So ibig sabihin, no, yung mga for example lang, si si Pedro. Si Pedro, nabuhay siya sa unang tipan. Under siya ng unang tipan, no? Kasi wala pa yung ikalawang tipan Wala pa So nung namatay na si Kristo, nabuhay na si Kristo, nandun na sa kanan ng Diyos, no? At pumasok na siya dun sa tabernakulo, naghandog na siya, ito na yung bagong tipan. So ang ginawa ni Kristo, si Yahushua, tinanggal niya yung kasalanan ni Pedro no mga pagsalangsang niya sa unang tipan. Lahat ng pumasok na inabot ng unang tipan, no, na pumasok sa ikalawang tipan ng Diyos, no, nilinis yun lahat ni Yahushua. Alright. Pero alam naman natin si Pedro na una nang nakapagsisi yan sa kasalanan. In-example ko lang siya. In-example ko lang siya, no. Ibig sabihin, kung may taong nag-e-exist na nun, no, na hindi pa nananampalataya kay Yahushua at inabot niya is yung ikalawang tipan, pag bautismo sa kanya, nilinis niya na yun doon sa sa unang tipan ng mga pagsalangsang niya, no. Nilinis na niya sa pamamagitan ng Espiritu, no. Siya ay naging bagong nilalang na. Alright? Bagong sisidlan. At tinanggap na niya yung pangako ng walang hanggang kaligtasan, no. Hindi niya tinanggap yung walang hanggang kaligtasan. Kasi hindi pa niya natanggap. Hindi pa natin natatanggap yung kaligtasan, mga kapatid. Yung pangako ang tinanggap natin. Nakuha niyo? Kaya nga ang mananatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kasi yung pangako ng Diyos hanggang sa dulo. Pagsikapan natin. Ang kaligtasan, na-receive natin ng libre. Hallelujah. Tama 'yon, no? Hindi natin pwedeng sabihin pinagtrabahuhan natin yung kaligtasan natin. Dahil ang kaligtasan 'yon, dahil 'yon sa habag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay. Tinanggap natin yung kaligtasan na hindi natin deserve, no? Tinanggap natin yung pangako ng Diyos na kaligtasan sa atin. Yung pangako kasi na 'yon, magaganap pa 'yon sa Judgment Day. Doon ka kasi ililigtas doon sa ikalawang kamatayan. So wala pa naman tayo doon. So ibig sabihin, hindi pa natin nare-receive, no? Yung talagang redemption. Tama, yung pagtutubos doon sa ikalawang kamatayan. Mangyayari pa yun sa future. Pero kiniklaim na natin at may assurance tayo kasi pangako yun ng Diyos. Yun ang wino-work out natin. Wino-work out. Wino-work out. Ibig sabihin, pinapractice natin yung kaligtasan natin. No? Pinapractice natin, inaalagaan natin. No? Kasi nawawala yun. May mga nagba-backslide nga 'Di ba? Yung pag-aaralan natin nung nakaraan. No? So wag tayong malilito. No? Wag tayong malilito about diyan sa kaligtasan na yan. Yan yung goal. Yan yung finish line natin. Pero hangga't nasa mundo tayo ngayon, nasa racetrack pa rin tayo. Tumatakbo. Lahat tayo ang finish line natin, buhay na walang hanggan. No? Kaya patuloy tayo sa pagtakbo. Ibig sabihin ng pagtakbo, patuloy tayo sa pagsunod sa Diyos. Alright? Sabi dito sa 16, sapagkat kung saan mayroong tipan,
Sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyon, 'no? Sabihin, sa isang tipan kasi, mamaya i-explain ko 'yan. Sa ano, sa 9:17 sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamamatay ang gumawa. Sa ibang paraay walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo, 'no? Sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing na may tubig na balahibong mapula ng tupa at isopo at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, 'no? So eto sinelyuhan ni Moises yung tipan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. So dito, ano mang meaning nito, 'no? Sapagkat kung saan mayroong tipan, kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyon, 'no? Kailangan kasi na magpapatibay sa tipan. So ibig sabihin, 'no, kailangan na may mamatay. Ano ba yung pinapatay sa panahon ni Moises? Yung mga hayop, 'no? At yung mga yung dugo ng mga hayop na yun yung nagpatibay ngayon sa tipan ng Diyos. Ang Diyos hindi naman mamamatay ang Diyos, 'no? Diyos siya, mga kapatid, 'no? Hindi siya mamamatay si Abba Yahuwah. So ibig sabihin, ang gagawa ng tipan na yon upang mapagtibay yon, yung hayop. At yung hayop na yon kailangan mamatay dahil yung dugo niya yung magpapatibay sa tipan na ginawa kay Moises ng Diyos. Nakukuha niyo, mga kapatid, 'no? Sabihin, kung walang dugo, hindi mapagtitibay ang isang tipan. At hindi magiging mabisa ang isang tipan kung hindi namamatay ang ginamit doon sa tipan na yon. Nakuha niyo? No? So saan ba natin mababasa yan? Sa Exodus 24:8, no? Hinugot yan, mga kapatid, no? Sabi dito, sa 6 muna, 6-8. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa. At ang kalahating dugo ay iminisik sa ibabaw ng dambana. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinilita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin, no? Magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinagkatipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. So ginawa talaga ni Moises 'yon, no? Winisikan niya talaga yung libro ng tipan at yung mga tao. Yun yung ano tinatawag na blood of the covenant, no? Yun ang nagpatibay dun sa tipan ng Diyos sa tao. Sinasabi dito sa kasulatan, no? Sa bagong tipan, meron din naman nagpatibay doon ah, sa tipan ng Diyos sa tao, sa Israel, no? Kung itutuloy natin, mga kapatid, no, sa dito na ba tayo? Ayan, dito na tayo sa 20. Sabi dito, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. So dahil may tipan, may kailangan mamatay. Yung kailangan mamatay, kailangan ialay yung dugo niya dun sa tipan, no? Sabi dito sa 21, gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. Bakit? Bakit kailangan wisikan yung mga kasangkapan? Gaya nung, 'di ba yung nakita natin yung aklat ng tipan, winisikan din, 'no? Dahil yun yung nagpapakabanal doon sa mga kasangkapan na yun, 'no? Ayon sa
kautusan. Lahat ng mga kasangkapan sa tabernakulo na kanina yung pinakita natin sa picture, no? Sabi dito sa 9:22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Which is true, no? Bakit sinabi ditong halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, no? Bakit diyan hindi sinabi na lahat ng mga bagay? Halos yung ginamit, eh. Ibig sabihin hindi lahat. Nakuha niyo? 'Pag sinabing halos, ibig sabihin hindi lahat. Pero ibig sabihin ng halos, sa lahat ng ginagawang ritual, no, ng mga saserdote sa paglilinis, no, sa cleansing, lalo na sa pagpapatawad ng kasalanan, kailangan ng dugo. Pero meron kasing bahagi, no, ng ano ng sin offering na hindi makapagbabayad ng dugo, gamit ang dugo. Sa paanong paraan 'yun? Mababasa natin sa Leviticus 5 verse 11. Basahin natin 'yan. Sabi dito, "Datapwat kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng 10 bahagi ng epa ng mainam na harina na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis at bubuhusan man niya ng kamangyan sapagkat handog dahil sa kasalanan." No? So ibig sabihin mga kapatid, no, may exemption. Sino 'yun? Yung mga mahihirap. Bakit? Dahil hindi lahat may kayang maghandog ng toro. Hindi lahat may kayang maghandog ng tupa, ng kambing. Ito nga yung isa, kalapati na lang. Kung hindi niya pa kaya 'yun mga kapatid, ano na lang ihahandog niya, no? Pero dito dahil maawain ng Diyos at tapat, binigyan niya ng probisyon yung mga mahihirap. Sa paanong paraan? Arena na lang. May dugo ba sa arena? Wala. So alam niyo kung bakit sinabing halos lahat. Kasi merong exemption. Ano 'yun, yung mga mahihirap na hindi kayang magbayad ng kanilang kasalanan, 'no? Arena yung pinag-ano nila, yung kanilang pagbabayad, 'no? Ang ano 'no, do'n ka lang nung nabasa ko 'to, do'n ko na-realize na napakabuti ng Diyos. Bakit? Kasi kahit sa kaliit-liitang nilalang, concern siya. So wala tayong maidadahilan sa kanya na, "Mahirap lang kami, hindi ako makakapaghandog, hindi ako makapagbabayad ng kasalanan namin." Hindi, eto arena na lang, sige handog mo diyan, oh, 'di ba? Nakuha niyo, 'no? So balik tayo dun, 'no? Sarap isipin 'no, na ang Diyos natin gano'n, concern. Kaya nga yung binabasa natin palagi 'no, dun sa Gawain 'no, kung ang mga ibon nga 'no, what more pa kaya dun sa kaliit-liitang kapatid natin 'no, concern siya, 'di ba? Halos lahat kung walang ano, pagtigis ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan 'no. Bakit kaya? Bakit kaya 'no? Actually mga kapatid, hindi makakapaghandog yung mahirap 'no, ng kanyang arena kung wala pang nakasalang dun na mga panghandog na hayop 'no. Yung priest na kasi bahala dun mag-ano, eh, ipapatong niya yun dun sa ano, eh, dun sa mga handog na 'no. So ibig sabihin hindi puro arena yung hinahandog dun 'no. Alam naman ng Diyos kung kaya mo, eh, 'no. Baka nagtitipid ka lang 'no, arena na lang ihandog ko, nagtitipid lang naman ako, eh. Hindi naman natin maloloko ang Diyos 'no. So ibig sabihin, para lang yun talaga sa mga mahihirap 'no. Pero yung mga handog na yun is dapat meron ng existing dun na nasusunog 'no, tsaka ipapatong yung ano, 'pag kasi yung arena nilagay mo dun sa ano, sa apoy, mag-aano yun, eh,
'di ba? Hindi naman siya talaga at least masusunog talaga na parang ano, 'no. So ang ibig ko na sabihin mga kapatid 'no, ah, lahat ng bagay, halos lahat ng bagay 'no, ukol sa paglilinis kailangan ng dugo. Gano'n kasagrado ang dugo, kaya hindi kinakain ng dugo. Wala 'yun sa ano, wala 'yun sa food law, kasi hindi naman siya food 'no, first of all. Ang dugo hindi siya pagkain. Kasi kung hanggang sa bagong tipan naman, eh, hindi naman kinakain 'yun. Kahit kilala nating hindi alam na yung food law, hindi naman talaga kinakain yung dugo. Dahil sagrado ang dugo, 'no? Sa 23, ayan 'no. So dito i-she-share ko na ngayon yung ano, 'di ba dito sa ano kanina 'no, kay Moises, mga hayop. So dito naman, yung blood of the covenant naman is sa ating Panginoong Yahushua. Mababasa natin 'yan dito sa Mateo 26:28. Sabi dito, "Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan." 'No? Hindi naman dugo yung ininom nila diyan mga kapatid, alright? Sumisimbolo lang yun sa gagawin niya. Hindi pa kasi nangyayari, 'no? Hindi pa nangyayari yan, inaano lang niya, tawag dun, pino-portray lang niya sa mga disipulo na ito yung mangyayari. Ito yung katawan ko na binayubay, sumisimbolo sa tinapay. Ito yung aking dugo sa pamamagitan ng kopa na sumisimbolo sa dugo ng tipan. Sabi ng dugo ng tipan, yun yung dugo na magpapatibay sa tipan ng Diyos sa Israel, sa bagong tipan. No? Hindi sa pamamagitan ng hayop, hindi sa pamamagitan ng mga dugo ng toro, ng kung anumang mga hayop, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Na lalong higit na mas dakila sa lahat ng dugo. No, dahil ang dugo ni Yahushua, ni Kristo ay walang dungis. No, yung dugo natin, ah, may dungis na, no? Kasi nagkakasala tayo eh, 'di ba? Pero mamaya, i-ano natin, internalize natin yung mga ano natin, yung mga kasalanan natin, no? Palinis tayo sa Diyos, no? So ibig ko lamang sabihin, no, na na walang ibang ginamit ang Diyos kundi ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo dahil yun ang kinakailangan, no? At yun ang makapagpapaliban sa galit ng Diyos na tatanggapin natin. No? Hindi kayang gawin yun ng dugo ng hayop. Hindi kayang gawin yun ng dugo ng kung anumang mga panghandog, no? Kundi kay Yahushua lang. Yun lang yung worthy para lagpasan natin yung second judgment, yung ano, second death na dapat nating kalalagyan, no? Sabi dito, 24. Ito maganda to. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, no? Nakahintulad lamang ng tunay. Sabihin, hindi siya pumasok sa tabernakulo sa lupa. Pumasok siya sa tunay na tabernakulo. Kahintulad lang eh. Ibig sabihin ng kahalintulad lang, ano lang, kinopya lang, kopya, kamukha. Kahalintulad, di ba? Doon siya sa totoong tabernakulo pumasok. Saan? Sa langit. No? So hindi kwento-kwento lang natin na pumasok siya sa tabernakulo sa langit, no, mga kapatid, no. Nakasulat po 'yan, no? Doon siya sa langit talaga pumasok sa tabernakulo doon. Bakit? Bakit siya pumasok doon? Upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin, no. So ibig sabihin, no, magkaiba talaga ang Diyos kay Yahushua. Alright, no, kasi hindi naman siya haharap sa sarili niya, no. So ibig sabihin, ibang entity yung haharap.
hindi natin makukuha yung connection, yung sense ng kasulatan, 'no? Pero makukuha natin yun kung magkaiba sila. Alright. So, ibig sabihin, ang saserdote ginawa para paglingkuran ng Diyos. Si Yahushua ang ating saserdote, 'di ba? So hindi natin makuha yung sense na kung siya din yung ama, mga kapatid, 'no? Kasi hindi niya na kailangang maging saserdote. Ano nakukuha po ninyo? Dahil ang tungkulin ng saserdote paglingkuran ng Diyos. Alright. So doon humarap siya dun sa langit, sa ano, sa kabanal-banalan ng Diyos. Anong dala niya? Sarili niya, 'no? Yung dugo niya na nabayubay sa krus at yung katawan niya na 'di ba, na binayubay, 'no? At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili. So hindi na no need ng ano na bumaba siya ulit ta's mamatay. Isang beses niya lang kasi gagawin 'yun, mga kapatid, 'no? Kaya isang beses lang din yung buhay natin, eh. Alright? Sabihin, kung tayo ay sinasadya nating mga bagay-bagay, 'no, hindi na siya muling bababa para tubusin tayo sa kasalanan. Kasi ginawa niya na 'yun, eh. Unless, 'no, muli mo siyang inihihiya na gusto mong gawin sa kanya yung paulit-ulit, 'no, para lang iligtas ka, mga kapatid, 'no. Gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Alright, 'no. Yung dala ng mga nila Aaron hindi naman nila sariling dugo yun, eh. Dugo yun ng mga hayop. Pero yung dala ni Yahushua sarili niyang dugo. Yun yung inihandog niya. Minsan lang, isang beses lang. Hindi na taon-taon, Sa langit hindi taon-taon, 'no. Isang beses lang. Isang beses lang niya gagawin yun. Alright. At yun ay walang hanggan na sa atin. Alright. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula ng itatag ang sanlibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili, 'no. Meron akong nabasa diyan, eh, na i-search ko lang po saglit, 'no, yung nabasa ko. Ah, I hope lumabas. Ito. I-aano ko, i-she-share ko. Sa First Peter 1:5. Basahin natin yung First Peter 1:5. Maganda 'to. Sabi dito, 'di ba, ulitin natin, 'no, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang medyo hindi ko na gets 'to, anuhin natin sa English. 'No, ibig sabihin niyan, hindi na niya kailangang pumasok dun pa ulit, ng paulit-ulit, 'no? Kasi kung gano'n, paulit-ulit lang din siya magsa-suffer, 'no, since the foundation of the world, 'no? So if so, he would have had to suffer often since the foundation of the world, 'no? Kasi nga before the foundation pa lang, nandiyan na ang ating Panginoon, eh, 'no? So ibig sabihin, mga kapatid, 'no, na hindi niya na kailangang bumaba pa ulit para mag-suffer ulit, 'no, sa pagkakasala para sa atin. Isang beses lang gagawin 'yun, inulit ko na lang kanina, 'no. So dito sabi niya dito, "Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili." Kaya ibig sabihin nito, mga kapatid, kaya sinabi dito minsan siyang nahayag sa katapusan ng mga panahon dahil alam niyo ba, ito ay, itinago, kinoncealed ng Diyos, 'no? Kinonceal 'to ng Diyos at, yung mga prophets, 'no, na may mga pangitain patungkol sa ating Mesiyas, 'no, ay ano lang,
hindi nila talaga nakita, naabutan, no? Pero binigyan sila ng insight ng Diyos sa gagawin ng Diyos sa hinaharap na pagliligtas niya. Ang tawag doon mga kapatid, foreordained. Inordain na ng Diyos, no? Na bababa ang ating Panginoon para iligtas yung mga tao. At yun yung nakikita ng pangitain ng mga propeta. Si Daniel nakita niya, no? Si Ezekiel nakita niya, si Abraham. 'Di ba nga sabi niya, sabi ni Yahusha na nagalak si Abraham nang makita niya ang aking araw, mga araw, no? Sa pangitain kasi yun nakikita ng mga prophets, no? Na nagmanifest, ano nagmanifest? Nahayag sa laman sa pamamagitan ni Kristo sa panahon ng mga apostol. Kung babasahin natin yung First Peter 1:5, ganito ang sinasabi. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Sabihin, yung pagliligtas, yung way ng pagliligtas ng Diyos, no? Ng pangitain ng mga ng mga prophet na darating na Mesiyas, no? Ay naihayag lang, no, na nag-manifest si Kristo sa pagiging tao sa huling panahon natin. Yung mga tanong sa isip ng mga prophet, yung mga pangitain nila nakita nila, yung mga prophecy nila, lahat ay nakapoint lahat kay Kristo sa kanyang gagawin sa future, no? Ang tawag doon prophecies. Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, no, may isang babaeng ipapanganak. Ay, may isang babae, no, na virgin na 'di ba magkakaanak. May isang propeta na huhugutin sa kanilang mga lahi sa sulat ngayon ni Moises, 'di ba? At napakarami pa mga propesiya. Lahat ng 'yon nakaturo kay Kristo. Si Kristo lahat 'yon. Pangitain lang 'yon ng mga vision 'yon ng mga prophet. All right, no? At yung full manifestation ng kaligtasan sa panahon nila Pedro, nakita nila. Kaya sinabi doon na nauuna ang nahuhuli, no? Sabihin, naunang nakita na nakasama ng mga propeta yung Mesiyas. Yung mga prophet kasi sa ano pa yun eh, sa Second Jerusalem pa. Kasi nga ano sila eh, tawag doon nasa Sheol. No, pag-aaralan natin yung Sheol, no? So, yun po mga kapatid, no? So ito, lihim to, mga kapatid, yung kaligtasan na to. Sabihin ng lihim, no? Hindi ko alam kung alam to ng mga kahit mga demonyo. Kasi yun yung panahon ni Yahusha, pinatatahimik niya yung mga ano eh, yung mga evil spirit eh, no? Manahimik ka. Hindi pa napapanahon. Kasi nagsisigaw sila eh. Ikaw ang anak ng Diyos. Mula sa lahi ni David, nandito ka ba para pahirapan na kami? No, ganun, di ba? Di ba? Tumahimik ka, tapos pinapalayas na niya. No? So, ibig sabihin, inordina na ng Diyos na tubusin tayo before pa lang ng foundation ng mundo. Pinili ka na niya. Pinili ka na niya, no? Para makilala mo ang ating Panginoon. Dahil sa ating Panginoon, Yahusha ka, ililigtas ng Diyos. At yung mga prophet, pinrophesy ka na. Kasi, ano eh, kasama tayo dun sa Logos eh. Ano ba yung Logos? Yung kaisipan ng Diyos. Before maitatag yung sanlibutan, naisip ka na niya. No? Naisip ka na niya. Nag-manifest ka lang sa laman. Alright? Kaya kailangan niya, kaya nilikha niya, no? Kaya kailangan niya si Kristo para tubusin ka sa kasalanan. Kasi nga, hindi matutubos ang tao sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop lamang. No?
So lahat ng mga bagay nakaplano na yan ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin kung ang buhay natin pinagtiwala na natin sa Diyos, wala na tayong pangangambahin, no? Dahil ang ating buhay ay nasa kamay na ng ating Diyos. Pinagkakatiwala na natin sa Kanya. So let's proceed nang matapos na natin to. And then 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, no? Which is obviously uh, future tense yun kasi wala nang pagsisisi after life, no? Sabihin yung next nun paghuhukom na. 9:28, at ay gayon din naman si Kristo na naihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng madami, no? Sa sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya, no? Etong ano to, yung phrase na to, no, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng madami. Mababasa natin yan sa prophecy ni Isaiah. Dito sa, ayan, Isaiah, ayan. Isaiah 53 verse 12, sabi dito, kaya tahatian ko siya ng bahagi ng nakasama ng dakila, at kanyang hahatiin ng samsam nakasama ng malakas, sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang sa mga nakasama ng mga mananalangsang. Gayon may dinala niya ang kasalanan ng madami at namagitan sa mga mananalansang. No. So ito, ano to, nakita na to ni Isaiah. Pinahayag na sa kanya, no? Pero hindi niya pa labis na maunawaan din, no? Kasi nga in the future pa 'yun eh. Pero ibig sabihin nun, ah, naipakita na to sa mga prophets, nagmanifest lang sa panahon ng ating Panginoon, no, ng kanyang pagkabuhay. So dito mga kapatid, no, bagamat siya ay walang kasalanan, dinala niya ang mga kasalanan natin dahil kailangan may magbayad ng may mamatay sa mga kasalanan na may magbayad. Alright. Ang nagbayad doon ay ang ating Panginoon. So, ano no, kung meron pa tayong tawag doon, ah, kung meron pa tayong may pagmamalaki talaga sa Diyos, no? Kasi first of all, hindi pala natin kayang iligtas ang ating mga sarili. So ano pang may pagmamalaki natin na tayo ay gumawa ng kung ano-anong bagay sa lupa, no? Pero lahat naman tayo kasi nagkasala. At ang bayad sa kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23, no? Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, Yahushua Mashiach. Pananampalataya may gawa. Alright? At doon, nilinis tayo, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At higit sa lahat, binigyan tayo ng karapatan na pumasok sa puno ng buhay. Pumasok doon sa New Jerusalem, no? So yun mga kapatid, I hope na unawaan natin, no? Dakilang saserdote natin si Yahushua. Siya ang tagapamagitan ng bagong tipan. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, napagtibay ang bagong tipan. Ang bagong tipan ng Diyos ay alin? Utos niya na isusulat sa ating mga puso at kaisipan. At siya yung ating magiging Diyos at tayo kanyang magiging bayan. So tayo ay bahagi na ng kanyang sambahayan. Alright. At kung tayo nagkakasalaman, 1 John 2:1, no? Ano sabi doon? Meron tayong dakilang saserdote, no? Na magtatanggol sa atin sa Ama. So mahalaga makilala natin siya. At panghawakan natin kung ano yung pagkakakilala natin sa kanya, no? So tayo ay manalangin, no? Hallelujah, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit. Salamat sa mga katuruan na binigay mo po sa amin sa kapahayagan, sa mga talinghaga,
na aming mga natututunan, hallelujah, sa iyo. Ang nais namin na mas malalim pa ng pagkakaunawa sa mga bagay na ito. Samahan mo po ang bawat isa ng mga anak mo na nakikiisa sa gawaing ito. At bigyan mo po ng courage, hallelujah, ang bawat isa, lalo na sa mga persecution na kinahaharap namin. Ikaw nga po ang magbigay sa amin ng encouragement, ng courage, hallelujah, kalakasan. Patatagin mo po ang mga anak mo sa Espiritu at pagkaisahin mo kami, hallelujah. At inaamin namin kami nagpapakumbaba na wala kaming kayang gawin, na ah, wala kaming kayang gawin talaga sa amin sarili kung hindi mo kami tutulungan, Aba. Gayon na rin sa mga karunungang ito, nais namin, Ama, na lahat na nagmumula sa'yo, na hindi kami mailigaw, hindi kami, hallelujah, tumahan sa karunungan ng tao. Kung ano yung aming natutunan, ay yun ang aming panghahawakan, hallelujah. Salamat, Ama, at salamat sa iyong kahabagan sa pamamagitan ng iyong dakilang saserdote na aming Panginoong Yahushua. At kami ngayon ay may assurance sa pangako na buhay na walang hanggan dahil ang aming saserdote ay nabubuhay magpakailanman. Ang aming dakilang saserdote, hallelujah. Salamat, Ama, at sa pagpapatuloy ng aming mga pag-aaral, ingatan mo po kami at buksan mo ang mga puso't kaisipan at puspusin mo po ng iyong espiritu, hallelujah. Sa mga makakapakinig, buksan mo kanilang mga puso't kaisipan at palambutin mo po ang kanilang mga puso na hindi na magmatigas pa sa mga salita mo, hallelujah. Buksan mo ang kanilang mga mata at ang kanilang mga isipan, hallelujah. At punuin mo sila ng kagalakan, punuin mo sila ng karunungan, hallelujah. Salamat po, Ama. Niluluwalhati ka namin, minamahal ka namin, pinupuri ka namin. At ito na nga po ang aming samot dalangin sa pangalan namin Panginoong Yahushua Mashiach. Amen. So yun po mga kapatid, ah, sa pagtatapos po ng ating Hebrews 9, sa susunod po muli sa Hebrews 10, sa Huwebes po ulit. So purihin ng Diyos.